Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno, muling nabuhay, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Sa init ng panahon, ating ding ipadama ang init ng ating pananampalataya sa Panginoon sa pagpalakpak sa Kanya. Palakpakan po natin ang mahal na Poong. Ipagdasal po natin ang ligtas na paglalakbay ng marami, ang biyaya ng ulan at sapat na tubig sa gitna ng ating tag-init at tag-araw, ang intensyon ng lahat ng mga may kaarawan, ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit, at ang tagumpay ng lahat ng mga board examinees at ng mga naghahanap trabaho, upang sama-sama tayong muling mabiyayaan ng Diyos. Hingin din natin ang kapatawaran sa lahat nating nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong si Jesus na iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay. Siya na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtagal na lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ng mga tagasunod niya. Kaya't sinabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ng mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit, kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol. At pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus,
sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan, at dooy nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang poon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at tiyaong patnubay niya ay mata mo. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan, na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Magsitayo po ang lahat. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito upang subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay hindi sasapat upang makakain ng tigkakaunti ang mga ito. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda.
Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Wika ni Jesus, paupuin ninyo sila. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang kalalakihan. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga ito, gayon din ang mga isda. Binigyan niya ang lahat hanggat sa gusto nila, at nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis nang hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila, at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, wika nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya't muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna ang lahat. Happy Easter pong muli sa ating lahat. At ngayon po, at sa ating pong ebanghelyo ngayon, narinig natin ang the multiplication of loaves. Isa sa mga himalang ginawa ni Jesus, ang pagpaparami ng tinapay na nakatawag pansin sa lahat dahil ito'y kakaiba. Nabusog na sila, may sobra pa. Kapansin-pansin ho na ito rin ang madalas ho nating naririnig sa mga nakaraang linggo, nakaraang araw ng Pasko ng Pagkabuhay. Kung inyo hong babalikan at sasariwain ang ating mga narinig na mga ebanghelyo at mabuting balita, isa na yan ang the Emmaus account. Ang mga alagad na lugmok at nalulungkot, papuntang Emmaus, sinabayan ni Jesus. Di nila nakilala si Jesus. Ngunit nang sila'y makarating sa Emmaus, nagsipag-upo at dumampot si Jesus ng tinapay, dito nabuksan ang mga mata nila na ang Panginoon pala ang kanilang kasama. Nang si Jesus ay magpakita sa karamihan to the 10 apostles, na wala ho si Tomas. So, wala na si Judas, nagbigti. Si Tomas din nila kasama. 10 mga alagad binisita ni Jesus. At ang unang pagpapakita niya sa kanila, hindi lang niya binigkas ang pagbati ng kapayapaan, humingi pa siya ng isda at pagkaing pagsasaluhan. Anong ibinigay ng mga alagad? Tirang isda. Nabawasan na nila. Ngunit ito ho'y tinanggap pa rin at kinain ni Jesus sa harap nila. Patunay na siya'y buhay na buhay at ganoon kahalaga ang pakikipagsalo niya sa kanila. Meron pa hong isa na nang sila'y nagbalik sa pangingisda at makahuli ng marami, anong sabi ni Jesus? Halika kayo sa pampang at mag-almusal. Kapansin-pansin ho, tatak na ng Panginoong muling nabuhay ang laging mayroong pagsasaluhan. Kaya ito ang dahilan kung bakit gayon na lang ang pagpapahalaga ng simbahan sa banal na misa, sa Eucharistia, ang huling hapunan. Dahil ito ang bilin at ito ang tanda ng Panginoong muling nabuhay. Kaya nga ang sabi niya, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Buhay ang Panginoon, di lamang sa alaala, bumangon siya sa libingan at sa kanyang pagkabuhay, ang banal na hapunan, pagsasalo, ang lagi niyang ginagawa sa piling ng kanyang mga alagad. Now, meron hong 2 bagay sa Ebanghelyo ngayon ang nakatatawag pansin na gusto ko hong bigyan natin ng atensyon. Ano yon? Si Jesus ho'y nagparinig. Nagparinig siya. Naghanap siya ng maipakakain sa mga tao. Alam niya naman ang gagawin niya, pero he tested these apostles.
At ang sabi niya, saan tayo kukuha ng makakain nila? Sumagot po si Felipe, Lord, kahit 200 denaryong tinapay, hindi sasapat, kulang sa dami ng mga tao. Ngunit si Andres ang nakapansin na mayroong sa karamihan na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Galing sa karamihan, hindi galing sa mga apostol. At sa katapusan, pinagsaluhan nila ito, nabusog ang lahat, binigyan hanggat gusto nila, at nang sabi ni Jesus, tipunin ang natira nang walang masayang. Matipid po ang Panginoon. Nakaipon sila, nakapag-ipon sila, nakapagtipon sila ng 12 bakol, 12 baskets full of excess bread. Now, ang tanong, anong ginawa nila sa 12 bakol ng tinapay? Sa tingin nyo? Isip-isip. O nga, Father, di pa natin napag-uusapan yan, di pa napagninilayan. Saan napunta? Sabi niya, bakit 12? Well, siguro dahil sa 12 apostol. Well, pero ang tanong, mas mahalaga, saan napunta, anong ginawa nila sa 12 bakol ng tinapay na sumobra? Sa tingin niyo? Tinapon? Binaon? Busog na sila? Inuwi? Busog na sila, inuwi. Pero, ano kayang ginawa nila? Most probably, marahil, ibinigay, inihatid, at ibinahagi sa iba. I was struck by this. Natawag ang pansin ko nito kanina. Kasi sabi ko, galing na sa kanila ang 5 tinapay at 2 isda. Ibinalik pa ng Panginoon, binusog na silang lahat at may sumobra pa na tiyak kanilang binitbit inuwi at ibinahagi pa sa iba. Ito sana ang karanasan natin sa tuwing tayo'y nagsisimba. Na ang lahat kong bitbit, lahat kong iniaalay sa Panginoon, I will not go home empty-handed, kundi anumang kapalit ng ibibigay niya sa atin ay hindi lang para sa akin, kundi bibitbitin ko ito at ibabahagi ko naman sa iba. Kasi binusog na tayo ng Diyos. Sa banal na misa, tulad ng mga alagad, nabusog sila, binigyan sila ng tinapay hanggat gusto nila at may lumabis pa. At tiyak ang mga lumabis ay hindi lamang para kainin nila later on, pag hindi na sila busog, pag sila'y gutom na, kundi ito'y ipapamahagi at ipamimigay nila sa ibang hindi nila kasama. Ito sana ang bigyan natin ng pansin na sa pagkabuhay ng ating Poong Jesus Nazareno, ang ating bigay ay papalitan niya ng maibibigay din natin at maihahatid sa iba. Tanda na ang Panginoon ay talagang buhay na buhay dahil ang ating kawalan ay nagiging kasaganaan upang tayong nangangailangan ang siyang maging tagapaghatid ng biyaya niya sa ibang naghihintay. Maganda hong tanong, pag-uwi ko galing sa Quiapo, tuwing Biyernes, pagkatapos kong maisabuhay ang aking debosyon sa mahal na Poon, ano na ako? Anong inuuwi ko? Anong bitbit ko para sa iba na hindi ko nakasama sa pagsisimba? Meron ba akong inambag? Meron ba akong isinuko at inialay sa Panginoon tulad ng 5 sebadang tinapay at 2 isda? Yun ho ang ginamit ng Panginoon
sa pagpapakain sa karamihan. Hindi galing sa mga alagad, kundi galing mismo sa mga taong nagsisunod sa Kanya, na Kanyang minarapat na paramihin at maging daan ng pagbabahaginan, kung kaya't nagkaroon ng himala, sumobra pa at kanilang naiiwi sa iba. Kaya sa banal pong misang ito, ngayong patuloy tayo sa pag-usad sa panahon ng pagkabuhay, Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. Huwag po tayong magdalawang isip na anumang ating bitbit, ialay sa Panginoon. Bitbit ko galit. Bitbit ko, daladala ko ngayon problema. Daladala ko ngayon sama ng loob, utang, kabiguan. Di ako na-approve sa pagsakay ko sa barko, denied sa embassy. Nagpa-check up ako, may sakit. Lahat ng bitbit natin, ialay natin sa Panginoon. Gagawin niya ng Diyos na maging biyaya, na kung ating ibibigay sa Kanya, ito'y pagpapalain niya upang tayong pinagpapala niya ang maging tagapaghatid ng Kanyang pagpapala sa ibang hindi natin kasama ngayon. Marami ho naghihintay sa labas. Marami ho umaasa sa ating dasal. Marami ang umaasa na may himala tayong dala. May kasagutan tayong bitbit. Pag-ibig, pagpapatawad sa ibang naghihintay. At nawa, dahil sa Diyos na muling nabuhay, na laging inilalatag ang hapag upang tayo'y may pagsaluhan, huwag nating ipagkait na anumang ating bitbit, sa Kanya ihatag, sa Kanya ialay, sa Kanya ibigay, upang ito ang Kanyang pagpalain na ating ihahatid din sa iba. May himala po ang Diyos. Marami na siyang himala. At naway huwag tayong magdalawang isip na ang aking kakulangan, ang aking kawalan, ay sisidlan niya ng pagpapala upang maging kasaganaan na siyang ihahatid ko sa iba ring nangangailangan. Happy Easter po sa ating lahat. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa himala ng pagpapakain sa 5,000 kalalakihan, ipinakikita sa atin ng ating Panginoon na ibibigay ng Diyos Ama ang lahat ng ating pangangailangan. At tayo rin ay maging pagpapala niya sa ibang naghihintay. Ang ating tugon sa bawat kahilingan, Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng katulad ng pagkahabag na ipinamalas ni Jesus upang pakanin ang mga taong nagugutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga Kristiyano naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga kabataan naway matagpuan si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga may sakit naway makatanggap ng tulong para sa kanilang katawan at kaluluwa mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo.
Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patuloy po nating ipagdasal ang kaligtasan ng mga naglalakbay, ang paggaling ng mga may sakit, ang tagumpay ng mga nagsisikap sa buhay, ang mga naghahanap trabaho, silang mga lumayo upang makipagsapalaran sa ibang bansa, ang mga magbo-board exams, ang mga mag-aaral. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Igawad mo rin, Panginoon, ang pagpapala sa lahat ng mga may kaarawan at kagaangan sa lahat ng may kabigatang hinaharap sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Sa harap ng tumitinding init at tagaraw, pagkalooban mo po kami ng kalusugan, malayo nawa ang lahat sa kapahamakan, pagkalooban mo rin kami ng sapat na tubig at ulan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At para sa kaligtasan ng lahat, maging ng ating buong bansa sa kapahamakang nakaamba sa atin, gayon din ang napipintong transport strike sa Lunes, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Sa katahimikan, ating pong ipagkatiwala sa Panginoon, lahat nating mga bitbit at kahilingan. O Diyos, Amang makapangyarihan, ibinigay mo sa amin si Jesus, tanda ng iyong pagpapahalaga sa aming kalagayan. Tinanggap niya at ginamit ang aming nakayanan upang naging pagpapala at pagsasaluhan. Nawa ang aming kakulangan, kagipitan, kasalatan ay maging daan upang ang biyaya mong hangad ay sa amin sumapit at umapaw at manahan. Sa ngalan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, mga kapatid, upang itong ating nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat, at mga taong ginugunita at ipinagdarasal, ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, si Jesus na maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sariling buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad ng sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magpabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen,
Bunga ng pagparito ni Jesus at ng muli niyang pagkabuhay, ang langit ay nabuksan at tayo'y naging lubusang kapatid niya at anak ng Ama. Kaya't papagtibayin natin ang karangalang ito sa pag-awit ng panalangin tinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ang susi at ang dahilan ng pagpaparami ng tinapay ay dahil sa may nagbahagi. Kung walang batang may dalang tinapay at isda, kung wala si Andres at kung wala rin ang Panginoon, wala silang pinagsaluhan. Nganga silang lahat, gutom. Ngunit dahil sa kanila at dahil sa pagbabahagi na nila, lahat sila'y nabusog, may bit-bit pa. Kaya tayo rin ho, magbahagi. Ibahagi ang saya, ibahagi ang lungkot, ibahagi ang kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Panginoong muling nabuhay. Siya ang naglalatag ng hapagkainan upang lahat tayo ay may pagsaluhan. Mapalad tayong lahat na sa ating mga bitbit, tayo ay kanyang bibigyan at pagpapalaing lubusan. Panginoon, Hindi iyong ako karapat-dapat karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpapakasakit na sagipin ni Jesus na iyong anak ay lubusang makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. May oras pa naman ho. Kanina ho habang tayo nagkukomunyon, sa kamay nating tinanggap ang Diyos. Meron hong expression in English, empty hands. Empty hands are always willing to receive with blessings. Kaya ho, ang mga kamay na walang laman ay nabiyayaan. Kaya ho, mamaya sa pagtatapos at sa pag-awit natin ng himno sa mahal na poon, taas natin ang mga kamay. Huwag hawakan yung mga bag. Kasi ho, upang yung mga kamay na walang laman, ang siyang punuin ng Diyos ng pagpapala, upang ang ating bitbit mula sa misang ito ang siyang ating ibabahagi sa ibang naghihintay. Sa Ebanghelyo, isa lang ho o ilan lang ang may dalang 5 tinapay at isda. Ngunit lahat sila nabusog at may bitbit pa. Ito ang himala ng Panginoong muling nabuhay na hindi lamang noon, kundi nangyayari tuwing tayo'y nagtitipon.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Atin pong tanggapin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Basbasan mo po ang mga kamay na ito na sa iyo'y nakataas, walang bitbit at walang laman, ngunit alam naming iyong pupunuin, gagawing masagana, may hatid na pagpapala para sa iba. Pakinggan mo po ang aming mga panalangin at pasasalamat. Basbasan mo po ang mga taong aming isinisimba, silang di makadalo ngayon sa misa. At nawa ang pagbebendisyong ito ang magpaalala sa amin sa binyag, kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Nagpapatuloy ang pagbabasbas ng Diyos. Ihatid natin ito at ibahagi sa iba. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.